Ngayon po ay makakapanayan po natin ang Kapas LTO Chief na si Ginoong Ariel M. Camiling. Yan po. At dito po malalaman po natin ang mga bayarin, no, sa pagkuha ng ating lisensya. Permit man yan o lisensya o rehistro. Ano? So, magandang taglak po, Sir Camiling. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po sa LTO Kapas. Kami po ay handang mag-servisyo. Ayan po, no? So, sir, bilang pangbukas na, ano, ilan po yung nagiging kliyente po ninyo mula Lunes hanggang Friday? Yan yung araw-araw na, kasi nakikita natin, ang LTO talaga ang pinaka-busy na tanggapan o ahensya ng pamahalaan. Kaya tatanong natin kung ilan po yung mga dumadagsang mga drivers at saka mga vehicle owners dito sa kanyang tanggapan. Sir? Una po yung servisyo po na binibigay po ng LTO Kapas ay kumpleto po. Sa motor vehicle registration at saka yung pag-reissue ng new license, renewal, at saka yung pong miscellaneous transaction sa registro. Kaya kung ilan po, nag-average po kami ng daily 200 motor vehicle renewal, 100 miscellaneous transactions, at sa DL renewal po, nag-average kami ng 90. At saka yung new license namin, 20 average sa daily transaction. At saka yung student permit namin, 30 per day. Kaya yung total na daily transactions po namin, 400. Kung i-multiply mo yun ng 5 day, mga 1,000 yung, more than 1,000, 2,000 po. Yung mga taong nagpupunta dito sa aming tanggapan na nasa-servisyon po namin. Ayan. Alam po ninyo, dito po sa Kapas LTO, ay kung ito aking lang napansin, no, ay kung iilan lamang po silang mga kawani. Yung mga kasamahan ng ating kaibigan na si Mr. Camiling, no, si Chief Camiling ng LTO. Pero number 1 pa rin sila, kasama sila sa top 10. Ano kaya sikreto nila? Alamin natin. Sir, ano po ba sikreto ninyo? Bakit na natili po kayong nasa top 10 palagi, no? Nasa top 10. Samantalang kakaunti lang naman yung inyong mga kawani dito. Ba't ilan po yung manpower po natin dito? 11 po yung mga personnel namin dito, kasama na yung mga job order. Ayun. Pero yung permanent? Mga 9. Oh, biro nyo, 9 lang. Oh, pero nami-maintain nilang maging nasa top 10. No? Multitasking po kami, kaya kung saan po yung bakanting window, tulong-tulong po kami. At isa po sa mga inan po namin yung teamwork, tsaka yung cooperation. At yan po ang isa sa mga sikreto namin. At saka pag may mga backlogs po kami na tinatapos, pumapasok po kami ng maaga. Kaya yung oras po namin, yung sinupuan po namin na magtatrabaho kami ng lampas sa ng oras, yan po ay talagang ginagawa namin para matapos po namin yung mga backlogs po namin. Yun pala yung sikreto, ha? Yung sikreto doon ay maagang pagpasok, tapos late na umuwi. Kasi yung karamihan sa mga government employee, no? Pumapasok mga yan, feeling boss, alas 9, alas 10, no? Tapos uuwi yan, alas 2, alas 3, di ba? Kaya maraming naiiwan o natetenga ng mga trabaho. Pero dito, sa isang ahensya ng ating pamahalaan, especially LTO,
ang LTO po ang pinaka-busy na ahensya ng ating pamahalaan. Pero po, kaya iilan lamang sila, 9 lang, no? 9 na employee pero nasa top 10. Ayan, congratulations po. Ngayon, itatanong naman po natin, may mga ano po ba kayo, mga outside ng inyong tanggapan na mga ibinibigay na mga serbisyo at mga plano ninyo na mag-outreach program? May outreach program po yung DOTR at ito po ay programa rin po ni ASEC Vigor at Mendoza. Yung outreach program sa mga unregistered motor vehicle. Yung CATSA plan po namin, magkakaroon kami ng LTO on wheels. Yung LTO on wheels, nagpupunta po yung LTO sa mga barangay na walang smoke emission. Ayun. Kaya ang LTO na mismo ang lumalapit sa mga barangay. Kaya wala na pong magiging dahilan yung mga tao na hindi nila kayang pumunta sa LTO dahil may programa po ang LTO na ang LTO ang lalapit sa mga barangay na hindi kayang serbisyohan ng mga LTO na malapit sa kanila. Kaya meron din po programa yung sa mga private emission testing center. Meron po kaming mga outreach program na naka-schedule this month of September. Yung mga emission centers namin dito sa gawar namin, yung staff po namin, mag-schedule po sila na mismo ang mga emission centers ang magpo-conduct ng mga emission testing sa lahat sa mga sasakyan na malayo dito sa LTO. Kaya naka-schedule na po yan. This coming September, nakipag-coordinate na po kami sa mga emission testing centers. Pag na-approve po ng DOTR yung schedule nila, magpo-proceed po kami para magkaroon ng outreach program. At mayroon po kaming mga information dissemination program, yung LTO, sa mga barangay na marami yung mga unregistered. Imbes na mahuli sila, kahit po namin sila na mag-restro na lang. Kasi malaki po yung multa ng mga unregistered motor vehicle. Kaya kami po ay nakipag-unahin din po sa kanila na magpa-restro na bago sila mahuli. Kasi malaki po yung multa ng unregistered motor vehicle na nahuli kaysa sa mga unregistered na voluntaring nagparehistro, no? Kung halimbawa po 10 years kang hindi nakarehistro, pag nahuli ka, kukolektahan po ng system po namin yan, yung bawat taon na hindi may penalties. Pero pag voluntary na nag-rehistro ka, automatic po, 2.5 lang po ang babayaran mo. Kala ko parang amnesty. Opo, mayroong amnesty pag nag-voluntary kang nagparehistro. Pero pag nahuli ka, kukolektahan ka ng system namin ng yearly na mga penalty. Kaya malaki po yung matitipid ng mga registrant po. Magbo-volunteer sila. Magbo-volunteer na sila kaysa sa mahuli sila na unregistered. Malaki po yung diferensya. Kaya po, nakikipag-ugnayan din po kami sa kanila na mag-voluntary na. Yun po yung programa ng LTO na yung no registration, no travel policy na pinapa-implement ng aming ahensya, yung ASEC Vigor Mendoza. Ayun. So, magkano po yung babayaran pagka halimbawa 1 month to 2 months na unregistered yung kanyang vehicle, for example, isang kotse? Kung 50% At mamaya tatanong po natin, no, yung mga bayarin nung student, pagkuha ng student,
pagkuha ng renewal ng lisensya, at saka yung from student to non-pro, student to kung ano pa yan, no? Malalaman natin po yan. So, pansamantala po, ang itatanong po natin ngayon, magkano po ang mga babayaran? For example, yung basic muna, no helmet, di ba? Maraming mga violation yan eh. Karamihan kasi ng mga motorcycle riders, lalo na yung galing sa bukid, walang helmet. So, ano po yung masasabi ni Chief, no? Kailangan yun po. May mga listahan kami. Ayun. So, ipopost po namin yan mamaya, no? Sa ating ano. So, baliban po doon, ano po yung may advice po ninyo? Unang-una sa mga motorcycle riders. Common violation po ng motorsiklo, yung hindi naka-helmet. At kung mapapansin po natin, hindi sila sumusunod sa mga takdang tulin at saka yung mga traffic rules and regulations. Yung kung mapapansin po natin na lahat ng mga fatal motor vehicle accidents sa mga motor kasi unang-una hindi sila walang mga lisensya. Oo nga. Tsaka hindi nila alam yung mga basic rules and regulations. Kaya importante na talagang ang mga nagpapatakbo ng mga sasakyan, magkaroon na ng knowledge, ng basic knowledge ng traffic rules and regulations na dapat nilang gawin. Kaya ini-encourage namin na kumuha ng lisensya. May mga programa at may mga outreach program din ng LTO tungkol sa mga theoretical driving courses na pwedeng nilang makuha ng libre. Kaya hindi nila masasabi na mahal yung pagkuha ng theoretical driving course kasi meron no-offer yung LTO sa mga driver education centers na. Ayun, no? So, susunod kong tanong, balikan natin yung katanungan ko kanina. For example, magkano po ba ang bayarin ng kumukuha ng student permit? Yan. Para at least magkaroon ng idea yung karamihan. Kasi ang isip ng mga iba, pagka kumuha ka ng student, napakalaki ng iyong gagastusin, no? So, umaabot daw ng kung ilang libo, no? Tapos, pagka kukuha ka daw ng professional, ganun din, umaabot ng mga 10,000 o higit pa, no? So, malibibigyan po yan ng linaw sa pamamagitan po ng LTO chief natin dito sa bayan ng Kapas. Ano po masasabi po ninyo tungkol sa mga issue ng mga ganun? Yung bayad po sa LTO, fix po yan, mababa lang po. Halimbawa sa student permit, 200, kung di ako magkakamit, 255. Yung renewal na ng lisensya, 585. Yung new, ganun din, 585 din, no? Ito yung mga listahan. 250 yung student. Pero pag kukuha ko muna ng medical, no? Yung medical dyan sa labas, hindi namin sakop yun silang nagtatakda ng presyo. Pero more or less, 450 yan. Yung theoretical driving course, yung magbabayad sa mga license, duly accredited na driving school. Doon sila nagsisingil ng more or less 1,000 yung theoretical driving course. Kaya kung ito total mo yun, yung 150 yung students sa amin na bayad, kung nagbayad sila ng 1,000 sa driving school, saka 450 na medical, di more or less mga 1,007 lang yung pati na yun sa kaya hindi talaga mataas. Pero kung meron silang theoretical driving course na galing ng driving sa deck namin, libre yun. Kaya ang medical lang talaga mas mataas. Nakakatagdag. Medical 400.
50 lang. Pero sa mga driving school, mayroong mga yung sinisingil ng mga practical driving course, hindi kami ang may ano, sa, depende sa code na ina-applyan nila yun. Kaya kung yung mga presyo doon, hindi mo kabisado. Okay Kasi hindi po. kami nakikipag ano sa kanila. Dati kasi yung code is 1, 2, 3, no? Ngayon iba na. Ano ba yung mga code ngayon? Kasi letters na ngayon. And then pangalawa, doon meron bang pagbabago regarding sa mga requirements sa pagkuha ng mga anong tawag doon, yung mga halimbawa, ako kung gusto ko magkapag-drive ng truck, gano'n, no? O, ano ba yung idadagdag na requirements o mga dokumento, no? Ano ba yung mga ito? Ito yung mga kasi kaya tayo nagbago ng mga codes, no? Naging letter. Dati number yun. Sumunod tayo sa international na mga standards. Ayun. Kasi pag pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo yung mga codes nila, mga letters nila. Letters. Lahat ng bansa, ganun tayo lang alos ng hindi sumusunod. Kaya pag nagpupunta tayo sa mga ibang bansa, hindi nila maintindihan yung mga sa atin. Kaya sumunod tayo sa international standard. Kaya ito yun ang mga pagbabago na ginawa ng LTO. Kung ano yung mga codes sa ibang bansa na karaniwang ginagamit para ano tayo. Kaya yung mga letters na A1 yung single motorcycle yun. Yung with sidecar na rin yun, yung A1. Yung B, yung passenger cars. Yung less than 8 passenger. Yung B1, yung 9 passenger, yung malaki na. Malaki na. Halimbawa, Van. Mga van na malalaki. Kaya B2 yan, no? B2. Yung C-truck, yung D, yung bus. Kaya yun ang mga sinunod natin yung sa international standard. So iba-iba din ba yung bayad niya? Yun ang mga halimbawa sa Pang-bus, ano ba? Sagat na natin yung sa hindi huli. sa LTO, ano lang, same lang yan. So, ang pagkakaiba niya, pag nag-enroll ka ng practical driving course, iba-iba na yan. Doon ka, Yung nga lang hindi saklaw ng LTO yun eh. oo, pero meron silang mga standard, yung minimum or maximum na sinusunod sa mga fees na yan. Kaya hindi sila pwedeng mag-overprice. Meron doon silang, halimbawa, yung Mga guidelines na sinusunod. Pag nag-overprice yan, ibig sabihin, hindi sila sumusunod. Pwede silang nilang itanong or yung sa competition. Halimbawa, pag mahal yan, hindi na pwede ka naman lumipat sa iba. Nahulog naman ng LTO. Okay? So, yan po yung mga pahayag. So, may mga programa pala na nakahanda itong September. So, abangan po ninyo yan, no? Ayan at dyan, aalalayan po natin ng LTO para makita natin ng personal at mailabas po natin sa ating live stream ang mga kaganapan dito sa mga programa ng LTO. Sir Ariel Camiling, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga manunubaybay at siyempre sa ating mga drivers at mga vehicle owners? Nagpapasalamat po kami sa opportunity na ibinigay sa amin ng inyong sa amin at kami po ay nakahandang tumulong po sa inyo sa inyong pangangailangan dito sa aming tanggapan. Bukas po yung opisina po namin na hindi na kayo kailangan humingi ng number o basta
pwede po kayong dumiretso sa akin kung ano man po yung concern nyo tungkol sa pagtuwa ng lisensya, rehistro, at makikita nyo po kung ano po ang mga serbisyo namin dito na sa aming mga kliyente po, at kami ay matutuwang ibigay po yung pinaka-best na serbisyo sa inyo. Maraming salamat po. Yan po ang ating panayam kay Kapas LTO Chief Ariel M. Camiding. Ito po si Paul Kidlat Gonzales sa likod ng camera. Raymond Manuel nag-uulat para sa CL3 Tribune News live stream. Magandang taklak po.